Hello guys, so for today's vlog, ipapakita ko sa inyo ang mga binili kong accessories for my Insta360 Ace Pro. Ito nga pala guys yung Telesin tempered glass. So may tatlong pirasong tempered glass yan sa loob. Isa para dun sa protective lens, isa dun sa screen sa harap, tsaka isa para dun sa screen sa likod, yung touchscreen. So may instruction naman dyan kung paano gamitin para hindi kayo magkamali. So una kong ilalagay yung tempered glass sa camera lens. So una ko munang ginamit yung dust absorber para sure na pag nilagay natin yung tempered glass, wala tayong makikitang maliliit na particle dun sa lens cover. So next natin gagawin, pupunasan natin ng wet wipes yung lens cover para maalis or matanggal yung kung ano mang residue na dyan, especially yung mga oil residue, para sure na didikit yung tempered glass. And then make sure na papahiran natin ng dry wipes na kasama din dyan sa package. Make sure guys na pantay yung pagkakalagay nyo dyan sa tempered glass. Kasi mahirap na magkamali. Actually, nakatatlong try ako nalagay dyan. Buti na lang dumidikit pa siya. So, pag nalagay mo naman siya ng tama, wala naman na siya masyadong bubbles. Kung meron man, ididiin mo lang ng konti. So, next na tempered glass para dun sa maliit na screen. So, ganun lang din. Wet wipes muna. And then, dry wipes. Hindi ko na ginamit yung dust absorber kasi wala naman ako nakikitang dust. Okay, last na lalagyan yung flip screen. Yung sa likod yung touch screen. So, ginamitan ko ng dust absorber since nandyan yung touchscreen functionality niya. So, dapat malinis na malinis siya. Okay, i-check ko naman ngayon kung responsive pa rin yung touchscreen niya. So far sa paggamit ko sa kanya, responsive naman yung touchscreen. Hindi naman naka-apekto yung tempered glass. Responsive pa rin siya. So, okay itong product na to. So, okay guys, ito nga pala yung A-Magazine na binili ko para sa charger ng battery ng Ace Pro camera. So, ito siya. So, may kasama siyang USB-C to USB-C. Pero, wala siyang kasamang adapter. So, ito nga pala yung mga specs and features ng charger. So, ito, blinking yellow or orange light siya kapag below 80%. Blinking green light kapag 80% going to 100%. Solid green kapag fully charged na yung battery. Around 40 minutes full charge na siya. Okay, so next natin i-unbox is yung mic adapter. So ito, kailangan nyo talaga to kapag magmamotovlog kayo. Ito yung laman niya. After sales warranty. And then yung manual. So, instructions. So, ito lang yan.
So, para siya ikabit dito, dito yan, tatanggalin nyo to. Open nyo lang yan. Tapos ito, pwede nyo siyang tanggalin. Ganyan. Dahin nyo lang. And then, kakabit nyo dito. So, maglalak pala siya. Isa pa. Okay. So, ganito siya guys pala. Ito, ang dalawang yan, nakikita nyo. Pasok yan dito sa bakal na yan. Okay. So, una nyo gagawin, dito pala muna. Just make sure na may maririnig kayong click dyan. Yun. Yan, magkiklik siya. Okay, so swabe na yung kabit niya. So dito nyo ilalagay yung mic. So dapat ang mic nyo is TRS. So yan yung example ng TRS. Yan, ganyan siya dapat guys. Tip ring sleeve. Yan yung kailangan nyo na mic para dito sa camera. Buksan natin tong Sony ECM LV1. So nabili ko lang din yan sa Shopee. Lahat yan nabili ko lang sa online sa Shopee. Got it. Ito muna yung mga laman niya. Okay. Lab mic. So manual lang to. Right. May instruction naman. Usually sa mga gadgets siya. Pwede rin naman sa PC. Oh my god, ano na naman siya. Manual guide. So ito yung lab mic. So may kasama na rin pala siyang foam. So stereo siya. Base dito nakasulat stereo lavalier microphone. Stereo. So ayan, makikita nyo may left and right. So dalawa yung nakaka-capture yan sa from left to right. Ewan. Sa ito na yan. So lagay nyo to. Maganda to. After nyan, ilalagay nyo na rito. Ayan. Kung may mic on natin. Okay. So makikita nyo ayan, may mic. Ayan, naririnig. Ayan, nagre-respond. So tingnan natin kung magre-respond. Hello? 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 I-try natin mag-record natin. What? Okay. Tingnan natin. Hello, hello, mic test. Hello, testing mic, hello. Okay, magana naman yung mic. Papakita ko kung paano ko ikakabit dun sa helmet ko yung setup natin ng Insta360 Ace Pro. Kakapin nyo itong magnetic quick mount. Make sure guys na lagi nakaharap to. Ito. Yan yung indicator na sa harap siya dapat. Okay? Tapos ikakabit lang natin dito sa chin mount. Nga pala ang gamit kong chin mount, GRX. Okay, yan. Okay, yan. So make sure na medyo nakatingala siya guys. Kasi ang helmet pag sinuot mo yan medyo yuyuko yan eh. So medyo itaas nyo lang. And then itong mic gagawin ko sa ilalim ko ilalagay. Kabit mo na natin. Kabit natin itong mic. Okay, so nag-clip siya. Mapasok lang ito dito. Ipit mo na lang dito. Saan pa maganda? Pwede mong ipit dito sa left. Magawin nyo lang sa padding. Makikita nyo. Ipit ko lang dyan yung mga sobrang lang. Ako usually kiniklip ko siya rito. Pwede mo nga pala may adjust to. Na-adjust to. Pakita ko lang. Ayan. So, naiikot nyo yan. And then, lagay nyo. Lagay nyo na to sa chin guard ng helmet nyo.
Yan na. Okay, so na-clip ko na. Ganyan lang siya guys. So maglagay rin kayo ito pang salo. Kasi in case na malaglag yung camera, pwede nyo siyang gamitin pang salo. Hindi ko na lang alam kung saan ko ilalagay, pero kailangan niya yan para masalo. So ito pa yung isang accessory na binili ko online. Ang A Magazine Silicone Protective Case 4" sa 360 Ace Pro. So ito siya. Saan natin? So may kasama ulit na sticker. Then itong silicone na mayroong kasamang lanyard. Meron na rin siyang silicone para dun sa lens cover. So try natin ipasok yung Ace Pro natin. Okay, swak naman siya. Okay, so ang reason kaya binili ko to dahil dito sa lanyard. Okay, para dito. Para pag nilagay ko siya sa helmet, kung sakaling hindi kumapit tong quick release mount, at least may sasalo sa kanya, hindi siya malalaglag. Mahirap kasi mamaya pag bumabiyahe ka tas malaglag, di ba? Sayang naman yung camera, makasagasaan at tulungan yung masira. So itong lanyard na to, ilalagay ko dun sa helmet ko. So papakita ko sa inyo. So ito guys, dito ko nilagay yung maliit na lanyard. Kinuha ko yung dito sa lens cover. So hindi ko naman masyadong gagamitin pagka nilalagay ko lang sa case. So i-mount ko na siya sa helmet. Okay. Medyo mahigpit na. Okay, so ganyan siya side view. Ito nga pala, ginawa ko lang to. Yung saluhan na to. So inipit ko siya dito sa may lock, sa may pin lock ba tawag dito? Ewan ko na tawag dito. Sa lock ng helmet. So nilagay ko lang yan, improvise lang yan, nagbuhol lang ako ng yarn. Tapos ito, hindi ko alam kung saan ko nakakuha to eh. Pero improvise lang yan. So in case na nagwo-worry ka dito sa magnetic mount, baka malaglag, which is hindi naman, matibay naman yan. Kahit anong ugamit. Matibay naman yan basta nakakabit ng tight. So para lang wala kang worry, matanggal man to, sasaluhin na tong lanyard. Okay?